Teofila Celo, also known as Lady Queen, sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Kung nasaan ka man, mangyari magpakita ka at harapin ng mga reklamo laban sa'yo. Malaya kang manahimik at kumuha ng sariling tagapagtanggol mo. Sabi ng isang officer na may hawak na arrest warrant para sa ginang at may mga kasunod pang mga pulis. No! Kung inaakala niyo na mahuhuli niyo ako, malaking pagkakamali. Sana inisip niyo muna ang mga mangyayari bago kayo pumunta dito. Ano na, Miss Marquez? Hindi ba malinaw na kabilin-bilinan ko sa'yo na walang ibang makakaalam ng pagpunta mo dito? Alam mo na kung ano pwedeng mangyari, hindi ba? Pero sinaway mo pa rin ako. Masama akong magalit at hindi ako marunong magbigay ng chances. Alam mo yan. Ano't naritong mga gonggong na alagad na yan? Galit na tinig nito mula sa speaker. No, walang may alam na nagpunta ako dito. Hindi ko rin alam kung paano nila nalaman tong lugar na to. Maawa ka, ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Sabihin mo kung anong gusto mo. Pwede ko yung ibigay sa'yo. Samo ni Aya. Umaasa siya na mababago niyang loob nito. Kahit sa mga oras na yun na napaka-imposible na. Alam mo kung anong gusto ko? Pero wala akong pinangahawakan sa bagay na gusto mo. Pangako na ibibigay ko sa iyo lahat-lahat ng kailangan at gusto mo. Ibalik mo lang ang ligtas at maayos sa mga anak ko. Sigaw niya habang panay ang ikot. Ayaw ko sa lahat ng niloloko ako. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa iyo ngayong matapos mo kong suwayin sa gusto ko? Baka sa tinig nitong galit at panganib. But I swear, hindi ko to alam. Wala akong alam sa balak nila. I go here by myself and no one is with me. Giit ng dalaga. But you failed to be more careful. Kaya nasundan ka nila. Dapat lang na magbayad ka. No please, pwede naman natin itong pag-usapan, hindi ba? Alam ko na ina ka rin at alam mong damdamin ng isang ina. Alam ko na may kabutihan pa sa puso mo. Please, maawa ka sa mga anak ko. Wala silang kinalaman dito. Ibaba mo sila. Ibalik mo sila sa akin. Lahat ng hinahanap mo ibibigay ko. Samo niya na patuloy sa paglalandas ang mga luha. Oh, my poor lady. Sana inisip mo muna yan bago mo sila hinayaang makarating dito. I'm so sorry. Please, I'm begging you. Spare the life of my children. Samo ulit ni Ayat na paluhod mula sa kinatatayuan. Oops, sorry. Pero sagad ng pasensya ko. Sa una pa lang dapat alam mo na yan. At isa pa, para sa kaalaman mo, hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. At para sabihin ko sa Miss Marquez kung gaano ako kaseryoso, ito't saksihan mo. Adios! Kasunod ng malakas na halakhak at narinig ng lahat ang pagtutot ng speaker na tanda ng pagputol nito sa linya. Search the area! Malakas na sigaw ng opisyal at sinanyasan ng mga tauhan para galugarin ang paligid. No! Kasunod ang malakas na sigaw ni Aya na ikinalingon ng lahat sa kanya at ni kahit isa'y walang nakakilos matapos makita kung ano ang nangyayari. Hindi nakakilos si Lucas matapos makita kung sinong nakatayo. Sa pinakagitna ng milling plant, nasa ikatlong palapag ang kinaroroonan niya habang nakakubli sa isang malaking drum. Ngunit hindi siya maaaring magkamali sa taong kapapasok lang. Paano narito siya? Piping tanong niya sa sarili. Akmang hakbang sana siya muli pababa nang bigla naman niyang narinig ang pagsigaw nito na tila may tinatawag. Hindi niya itinuloy ang balak na lapitan to. Bagkus ay nag-send siya ng text message kay Buboy at ang lugar na yun para humingi ng backup. Mas lalo siyang hindi nakahuma nang marinig niya ang tinig mula sa speaker. Is someone here? Muli niyang tanong sa isip. Maingat na pinag-aralan niya ang paligid. Sa halip na lapitan si Ayay, muli pa siyang umakyat sa ika-4 na palapag. Bawat pinto, maingat niyang tinitingnan at sinisiyasat. Iniwasan din niyang makalika ng anumang ingay na maaaring makaagaw sa atensyon ng iba. Nasa ika-4 na palapag na siya nang matama ng mga mata niya. Ang ilang bantay na nagtatawanan at nag-uusap, ngunit ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita kung sinong nasa harap ng mga ito. Chloe, mahinang sambit niya. Ngayon niya naintindihan kung bakit ganun na lamang ang kaba niya bago pa man siya pumasok sa lugar na yun. Malayo sa mga itong kinaroroonan niya at hindi rin siya basta makakalapit dito dahil sa dami ng mga bantay nito. Muli niyang nilibot ang kanyang tingin, ngunit naudot yun nang bigla namang bumukas ang isang pintong yero at niluwas si Charles. Habang nakatali doon at nakapatong lamang ang sarili sa isang makitid na kahoy na anumang oras ay maaaring ika-outbalance nito at malaglag ng tuluyan.
Kapwa may mga tali ang katawan ng mga ito na kung ituloy, man kung sinong putulin ito'y diretsong mahulog ang dalawang bata. Mariing na ipikit niyang kanyang mga mata, kasabay ang paglalapat ng marinang kanyang mga labi at pagtatagis ng bagang. Halos bumaon ang kanyang kuko sa kanyang palad matapos ang pagkuyom niya ng kanyang kamao na puno ng galit at panggigigil. Pakiramdam niya sa mga oras na yun ay gusto na niyang sugurin ang mga ito at isa-isahing patayin. Ngunit hindi siya maring magpadalos-dalos, lalo at hindi niya tiyak ang kapalaran ng dalawang bata na nasa bingit ng kamatayan. Alam niya na sa isang pagkakamali lamang ay maring may bumitaw sa tali ng dalawa at tuluyang magkalasog-lasog ang mga katawan ng mga ito sa baba. At iyon ang hindi niya hahayaang mangyari. Habang tuloy sa pagpapalita ng salita sinaayat ang taong nagsasalita sa speaker, kinuha naman niyang pagkakataon na yun para hanapin kung nasaan ang posibleng nagtatagong mga ito. Hindi maaaring nasa malayong mga ito, kailangan niyang masiguro na makikita kung sino man yun kahit pa nga may idea na siya kung sinong nasa likod nito. Binaybay niyang makitid na gilid ng pader. Nakatulong sa kanyang tubo na nakakabit sa pader na nagsisilbing hawakan niya. May ilang metrong naabot niya nang makakita ng bakas ng binata. Matapos masiguro na walang ibang naroon ay maingat siyang pumasok. May 2 pinto siyang nadaanan na pawang mga bakante. Sa pinakadulo nito nakarinig siya ng ilang kaluskos, dahilan para magkaroon siya ng hinala. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mismong pinto'y may lumabas na isang bantay. Kung kaya, mabilis siyang kumubli sa isang nakabukas na pintuan. Ngunit hindi niya inaasahan na lalapit ito sa lugar na kinakaroonan niya. Inihanda niya ang sarili hanggang sa mapatapat sa kanyang bantay at kaagad niyang hinila papasok bago pa man siya nito mapansin. Dahil nabigla, hindi kaagad ito nakahuma at pinilit man laban. Subalit mabilis na nahugot ni Lucas ang baril nito na nakasukbit sa tagiliran nito, tinutok yun sa ulo ng lalaki. Kapag hindi ka tumahimik, tinitiyak ko sa'yo na sasabog ang bungo mo. Kilala mo ko, hindi ba? Mahina't maring sabi ni Lucas sa punong tenga nito. Mr. Montago, paano mo? I said keep quiet, ilan ang nasa loob. Kasama niyo ba si Miss Teofila? Sinong Teofila ang tinutukoy mo? Naguluhang sambit nito. Pwede ba? Huwag ka na magkunwari. Si Lady Queen. Oo. Nasa loob siya at kausap si Miss Marquez. Ilan sila sa loob? At diniin niya lalong pagkakatutok ng dulo ng baril sa ulo nito. Tatlo. Oo, 3. Natatarantang sagot nito na hindi napigilan na napaihi sa pantalon nito. Sigurado ka ba? Oo naman, boss. Good. So dito ka muna ha. Magpahinga ka na muna. Iyon lang at bigla niya itong binatukan dahilan para mawalan ito ng malay. Maayos na iniupo niya ito sa isang gilid doon at inayos ang armas nito na tila natutulog lamang. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kinaroonan ni Lady Queen ay ang malakas na sigaw ni Aya ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kaya mabilis na napatakbo siya muli palapit sa pinanggalingan kanina at ganun na lang ang palalaki ng kanyang mga mata sa nasaksihan. No! Mabilis at malalaki ang mga hakbang na tinakbo ni Lucas ang kinaroroonan ni Charles. Wala siyang pakialam sa mga bantay na nakaharang at nasa kanyang daraanan. Buong lakas na tinulak niya mga ito. Sa pagkakataong iyon, hindi niya inisip ang panganib para sa kanya, kundi ang kagustuhan na masagip sa bingit ng panganib ang bata. Walang nagawa ang dami ng bantay na naroon para harangin ang lalaki. Buong lakas na tinulak niya sa gilid ng bantay sa batang lalaki, kaya nawalan ito ng balanse at nalaglag. Dahilan para mas lalo nitong nabitawan ng lubid na nakatali sa katawan ng bata at mas mabilis na bumulusok ito pababa. Tinalo ni Lucas ang natitirang pagitan bago pa man tuluyang maubos ang rolyo ng lubid. Maswerteng nahawakan niya ang lubid at makailang beses na pinulupot yun sa kanyang kamay upang masigurong hindi yun mabibitawan. Pigil ang hininga na nakapikit siya. Nagawa niyang mapigil ang sana'y pagbagsak ng katawan ni Charles. Ngunit hindi pa man siya nakakahuma ay bigla naman niyang naramdaman ng kung sino sa kanyang likuran at maging ang dulo ng baril na tinutok sa kanyang ulo na kung sino sa kanya. Pwede ba? Nakikita mo naman siguro kung hirap na hirap dito. Mas mabuti siguro kung tulungan mo na lang muna ako dito kaysa sa ganyan na ginagawa mo. Hindi ka ba nakokonsensya? Wala ka bang pamilya? Pati ang walang muwang na bata, dinamay niyo. Inis na sita ni Lucas dito. Hindi niya inilintahan ang baril na nakatutok sa kanya sa oras na yun. Ikaw, sino ka rin ba? At basta ka nalang sumusulpot dito para lang makialam. Tugon ito sa nagmamayabang na tono. Magkano bang bayad sa'yo ngayon para rito? Baka pwede naman nating pag-usapan at gawin ko pang triple. Alok ni Lucas. Napansin niyang bahagyang pagkatigil ito ang lihim na paglunok ng laway. Pasensya na pero trabaho lang. At kailangan namin itong gawin. Anito matapos makabawi.
Sandali lang boss, pigil na isang kasama nito na nasa likuran. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Iti-triple niyang bayad sa atin. Hindi ba yun ang hanap natin? Nanlalaki ang mga mata na sabi nito. Tumigil ka nga dyan, gusto mo ba ikaw ang unahin ko? Inis na sagot nito sa kasama. Boss naman, naisip ko lang yun. Hindi rin birong halagang yun. Salag nito. Gagawin ko pang 5 times. Hayaan mo lang na makaligtas ang batang to. At isa pa, pinapangako ko sa inyo na hindi ko kayo maaano. Akong bahala sa inyo. Dagdag pa ni Lucas. Nagkatinginan ng dalawang bantay bago tila sandaling nag-isip at sabay ang mga itong tumango bilang pagsang-ayon. Matapos yun ay mabilis na tinulungan siya ng mga ito para muling makuha ang bata at matanggal ang pagkakatali nito. Kahit paano nakahinga ng maluwag si Lucas. Dad! Bulalas ng batang lalaki na napayakap ng mahigpit kay Lucas. Matapos na matanggal ang tali nito sa katawan at bibig, ginantihan ito ng mahigpit na yakap ni Lucas at paghalik sa noo nito. Chloe! Biglang nasambit ng bata. Dad, we need to save Chloe too! Sabi ng batang lalaki. Sakalang parang natauhan si Lucas at naalala na hindi nga pala ito ang nasa panganib. Tara boss, biglang sabi ng lalaking bantay kanina at nauna nang umalis ang dalawa. Sundan niyo na lang kami, sabi naman ng isa pa kina Lucas. Chloe, Charles! Bulalas ni Aya matapos makitang pagbulusok ng batang babae nang luwagan ng bantay ang tali nito. Tarantang napatakbo si Aya sa mismo tapat ng dapat sanay babagsakan ng anak. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang hindi pa man ay ang batang lalaki naman ang nakita niya pabulusok pa ba. No! Oh God! Please stop it! Save my son! Malakas sa sigaw ni Aya na umalingaw-ngaw sa paligid. Tila gustong bumigay ng buong katawan niya. Ramdam niyang kanyang panginginig at pangangapos ng hininga. Maging ang mga naroong pulis ay natigilan sa bilis ng mga pangyayari. Tila gustong huminto ng mundo ni Aya sa sandaling iyon. Matapos nang makitang ilang metro na lang ng taas ng anak ay tuluyan na itong babagsak sa lupa nang biglang nahinto ito sa ere. Kitang-kita niyang takot sa mga mata ng bata. Hindi ito makapagsalita dahil sa pagkakatali sa bibig nito. Faster! Faster! Help the kids! Utos ng opisyal na sinanyasan ng ilang kasama nito bago mabilis na umakyat sa itaas. May ilang minutong nahinto sa ere ang batang babae bago ito unti-unting hinila pa itaas muli ng kung sino. Aya, okay ka lang? Tinig mula sa itaas. Nagtaas ng kanyang paningin si Aya at nakita sa itaas si Thea. Hawak nitong lubid na nakatali sa katawan ng kanyang anak. Okay ka lang ba? Don't worry, she's okay now. Sabi nito at muling hinila pabalik ang lubid para makuha ang bata. Oh God, thank you. Tuluyan nang napaiyak si Aya at nang lingunin niyang kinaroroonan ni Charles ay nakita niya itong tinutulungan na rin itaas ng tatlong lalaki. Taka at kunot noong tinitigan niyang kung sinong niyakap ng anak. Ganun na lang ang palalaki ng mga mata niya na makilala si Lucas. What is he doing here? Napaisip na tanong niya, hindi kaya siya nabigay ng address? Pero sandali rin at napailing si Aya sa naisip. No, alam niya na nakabedrest ako. Paano naman siya ang magpapapunta sa akin dito? Sagot ng kabilang isip niya. Sa mga sumunod na sandali kaharap na ni Aya ang dalawang bata at sa tulong ng mga pulis na naroon ay nadakip nilang ilang mga naroon na bantay ngunit hindi si Lady Queen. Did you get her? Tanong ni Lucas sa mga pulis. I'm sorry sir, pero mukhang wala naman siya rito. Sagot ng officer. Sigurado ba kayo na ginalugad ng buong paligid? Hindi napigilan ni Lucas ang mapataas ang tinig. Yes sir, pero baka nakatakas na rin ito. Shit, he murmured. Just stay here and be calm. Baling niya kina Aya at mabilis na umalis. Naiwan si Aya at ang mga bata at pati na rin si Thea. May cupcakes! Ani Aya at mabilis na niyakap na mahigpit ang dalawang bata. Umiiyak ang mga ito kaya hindi rin siya huminto sa pag-aalo sa mga ito. Mommy, I'm so scared! Iyak na sabi ni Chloe. I thought I'm going to die! Sagot naman ng umiiyak na si Charles. I'm sorry my baby. I didn't realize that it was going to happen. I'm sorry. Niwala man lang akong nagawa para mailigtas kayo. Madamdamin at naiiyak na sabi ni Aya at mahigpit na niyakap ang dalawang bata. It's okay, Mommy. Daddy is here. He saved me. Nakangiti na muling sagot ni Charles. Napanganga si Aya sa sinabi ng anak. Wala siyang ibang taong nakita maliban na si Lucas ang kayakap nito kanina. Anong sinabi mo, daddy mo? Takang ulit na tanong ni Aya sa bata at bahagyang nilayong mukha nito sa kanya para pagmasdan niya. Alam niya na hindi nagsisinungaling ang anak niya. Tumango ito. Yes po. Don't worry, Mommy. Hindi kami nagagalit. Natakot ako kanina pero nang makita ko si Daddy,
Parang lumakas ang loob ko na niligtas niya ako, sabi ni Charles. Ano bang sinasabi mo anak? Nagbibiro ka ba? Kilala mo ba kung sinong daddy mo? Opo, si Daddy Lucas, hindi po ba? Mariing napapikit si Aya. Ano bang sinasabi ng mga anak niya? Pagod ang pakaramdam niya sa katawan pero tila mas lalo pa itong dumoble matapos ang narinig sa balita. Yes, Mommy. We know that Tito Lucas is our daddy. Nakangitit masayang sang-ayon ni Chloe kahit pangapanay ang sinok nito dahil sa pag-iyak. Is it true? Tanong naman ang nakikinig na si Thea. Bago pa man makasagot muli si Aya, siya naman ang paglapit ni Jess at Talma kasamang kanyang kuya Buboy. You are preoccupied with something. Care to share? Tanong ng kanyang kaibigang si Thea na lumapit sa kanya. I'm just wondering how my kids say that Lucas is their father. I am really surprised. Naguluhan at napaisip si Aya sa isipin, alam ng anak niya ito ng kanyang biological father na si Sario, which means na magkapatid pa rin sila at malin na maging ama ito ng mga anak niya. Kasalukuyan silang nakaupo sa sala habang ang iba'y abala sa hardin at nagpa-party. Pinili niya mapag-isa muna para makapag-isip. Mula kanina matapos sa mga nangyari, hindi pa rin bumabalik si Lucas mula na umalis ito nang tila nag-aapura. Yeah, even for me, it was a surprise. Ayon na kaibigan, just like the way you all surprised me. Pairap na tugon ni Aya dito. Natawa ito. Yeah, sorry. Please forgive me. That was just to make sure that you're safe. Sagot na naiiling. How's that? You all guys act excellently. Naiiling na sagot niya. Oh, we don't have bad intentions. Look what happened. You always save them. The way I know we did it alone. But it turns out that it's only a game, Anya. But a game that in the end you win. Susog nito sabay tapik sa braso niya. Napabuntong hininga si Aya at nailing. Flashback. What are you doing here, guys? Takang tanong ni Aya na magsilapit ang mga ito. How do you know that we are here? Don't you remember that you are the only daughter of an eagle? Ani Buboy. And what's that mean? Kahit nasan ka man lupalop, kaya kang abutin at hanapin. Sagot naman ni Thea. At kailan ka pa naging makata? Aniya kay Thea. I think matagal na. Ani to sabay kindat sa kanya. Wala naman tayong problema, di ba? Katatawag rin ni Mr. Montagot na sabing hawak ng mga otoridad si Teofila. So ano pang hinihintay natin? Kaysa naman paghulain natin siya kung paano natin nalaman na narito sila at ang salarin, si Telma. And what's that mean again? May dapat ba akong malaman? Tikwas ang kilay na inikot niyang paningin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nasa kanyang tabi at yakap ang kanyang kambal. Nagkatinginan ng mga ito't nagkibit balikat. Hey, I'm asking you, ano manghuhula na lang ba ako dito? Pukaw ni Aya sa mga ito. They don't need to explain. Anyway, I'm happy na ligtas kayo. Tinig ng kapapasok na anino. Dad, what are you doing here? Nagulat na tanong ni Aya. Of course, to make sure that you are all safe. Grandpa! Magkasabay na sigaw ng dalawang bata at patakbong lumapit kay Sario. What the? Do you know him, kids? Hindi na ituloy ni Aya ang sasabihin dahil sa bumahang emosyon sa kanya. Hindi siya makapaniwala na kilala ito ng mga anak niya. Yes, Mommy! Ani ni Charles. How? Secret, Mommy! Ani Chloe. Magtatampo na yata ako niya na. Napalingon siya sa ama na naroon ay bakas ang mukha ang labis na kasiyahan. Nakangiting dinipan itong mga palad bilang tanda ng pagyakap sa kanya. Naluluhang napalapit siya sa ama at yumakap dito. How do you know? Tanong niya muli dito. Just as I promised, I don't want anyone to harm you as long as I live. That's why I always protect you even if I am too far away. But how? How can I not notice it? Can we win now an award? Pabirong singit ni Thea at kumindat pa sa kanya. Means, tikwas kilay na bali niya rito. I'm sorry, sweetie, but I need to make sure that they hide it to you so you cannot bother on what are you doing. Teka nga, ang gulo eh, bakit hindi niyo nalang diretso yan? Means, they are all my men and they are all working to me as your bodyguard, lifesaver. I got Buboy also long time ago matapos na malaman kong narito kayo. Pero syempre not on his knowledge hanggang sa dumating ang panahon na kailangan ko na magpakilala sa kanya. Para maniwala siyang ginagawa ko to para sa kapakanan mo. At the same time, pinatrabaho ko siya kay Lucas para masigurado na malalaman ko mga galaw niya sa loob since I could not get out and reveal myself to him. Ibig sabihin matagal na nagsinungaling sa akin ng kapatid ko sa hindi pagsasabi nito sa akin tungkol sa pakikipagtulungan niya sa'yo. Nilingon niyang kanyang kapatid. But I did that to protect you, especially when I saw how good your heart is to others who need help. I brought these girls, sabay turo kina Thea at mga kasama niya. Para makasama ka at manatili sa tabi mo hanggang sa malaman ko na nagpapatakbo ka na isang organisasyon na sa Vigilant that helps the others who were weak with these beautiful ladies.
so it was easy for me to track you. Tumatangon na pairap siya sa mga kasamang kagatang ibabang labi. Ibit balikat lang naman ang tinugod ng mga ito sa kanya. Means na magkakilala na kayo noon pa man? Ani ayon sa kanyang kuya at mga kasama. Tumango ang mga ito bilang pagsang-ayon at nilapitan pa ni Thea si Buboy at yumapos sa bewang nito. Wow, so that means nasin pa rin pala yung pagpapanggap na pinakilala kita sa kuya ko? Ani Aya habang pinandilatan ito ng mga mata. Nakangiting kumindat ito na ikinailing ng dalaga. So how you know na nandito ako? I have a man who always followed with the kids. And nasurpresa sila na nakakita rito kaya na-inform ako ang iba. I know si Lucas called Buboy for backup. Arestado na ba si Lady Queen? Tumawag si Lucas at kinumpirma to. Paanong nila natuklasan ko sa ilalim ng lupa? Nilinis na yan ngayon. Lahat ng ebidensya ay nasa otoridad at saka marami rin ang witness ng mga taong nasangkot sa kanya. Tumangutango si Aya bilang pagsang-ayon. One more question. How did my kids know that you are their grandfather? Baling niya sa ama. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ko inaalis ang aking tingin sa'yo, sweetie. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala sila pero kailangan ko magtago kaya humingi ako ng tulong sa tita mo. At maswerte ako na may matalino akong apo. Marunong silang magtago ng sekreto at mature na sila when it comes to senses. Napailing na napalingon si Aya sa mga bata. Yes, that is the one I am lucky with. That's why I am so thankful. Niyakap siya ng ama. So that's all for now. We continue this in our house. We celebrate our victory. Thanks, Dad. Niyakap niya ito mulit naramdaman niyang bahagyang pagtapik nito sa balikat niya. Hey, are you alright? Pukaw ni Thea sa atensyon ni Aya. Ah, yes. Sana nga tayo. How did your kids know that Lucas is their father? Nahilot ni Aya ang kanyang sentido. How did they do that? Mabuti pa sa kamo nalang alamin. Halika't makasaya muna tayo sa kanila. Ani Thea. Lumapit sila't nagpatuloy sa pagsasaya. Hindi nila alintan ang pagod matapos ang tagumpay. Ang kanyang ama na rin ang nag-organize ng gabing iyon. May lumapit na waitress sa harapan ni Aya at inalok sa kanyang dala nitong alak na nasa kupita. Walang alinlangan na dinampot niya yon. Naramdaman niya pagguhit ng init sa kanyang lalamunan at tila nakabuti yun sa kanyang pakaramdam. Kaya muli pa siyang dumampot hanggang sa hindi na niya alam kung ilan ang kanyang nainom. Naramdaman na lamang niya na tila umiikot ang paligid sa kanya hanggang sa bumagsak ang katawan niya sa isang tila kamay na bakal. Gayun din ang pagpulupot ng baraso nito sa kanyang bewang. Nagising na lamang si Aya na masakit ang kanyang ulo. Napapikit na sa punyang kanyang ulo. Ngunit biglang napabalikwas ng bangon nang maramdamang nasa hindi siya pamilyar na lugar. Where I am.